Numbers dancing in my head, twos and threes, a symphony instead. He's a circle that never ends. Count it up, my only friends. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels so right. Mathematics keeps me up all night. Triangles whisper secrets deep. Angles sharp, they never sleep. Parallel lines that never meet. Infinity under my feet. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels so right. Mathematics keeps me up all night. Divide my fears, multiply dreams. The world is numbers, so it seems. 0 to hero, equations gleam. A matrix of endless streams. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels so right. Mathematics keeps me up all night. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels. Ayan, welcome back po sa ating episode para sa hapong ito kasi hapon na dito sa Odessa, Texas. Ayan. So nandito na naman tayo muli sa ating episode 3. Tapos na tayo sa episode 1, episode 2. Ngayon nasa episode 3 na tayo ng ating mga math tutorial videos na kung saan dito sa tutorial videos na ito sinisimplify talaga natin and we make sure na ang mga math concepts ay nagiging simple o para madaling intindihin no ng kahit sino man, hindi lang estudyante kung hindi ng pangkaraniwang tao, no? So, yun ang goal natin dito sa ating Facebook video math tutorial post na kung saan ay talagang gusto nating mapadali ang pagkaunawa at pagkaintindi ng ating mga mag-aaral sa disiplinang matematika o SIPNAYAN, yun yung malalim na Tagalog eh. No. So para sa episode na ito, ang naisip kong talakayin ngayon ay yung um, topic na kung saan way back nung ako'y nagtuturo dyan sa Pilipinas, ito yung aming unang tinuturo lagi no sa baitang 7 or grade 7, excuse me po, o para na ako si Mike Enriquez. Ayan. Ito po yung well-defined set. O dito, binigyan natin siya ng translation, tiyak at may panuntunan. O mali po yung, dapat yun eh. Andali po gamitin natin yung ating digital pen ulit. Ayan. Dapat yun eh, panuntunan. Wala nang U. Oo, yan. Panuntunan. Ayan. At syempre, yung not, usulitin ko po, pag sinabi nating well-defined set, ito'y papasok sa isip natin, ito yung tiyak at may panuntunan. At syempre, yung not well-defined, opinion at malabo. So, aalamin natin ngayon yan sa ating episode para sa hapong ito o para sa araw man po kung araw man sa atin o gabi, no? So, tayo'y dumako na sa ating topic or paksa para sa hapong ito or sa episode na ito. So, sabi nga, alam mo ba o alam po ba natin na merong dalawang klase ng grupo, no? Grupo sa matematika na ginagamit natin araw-araw. So, we are unaware na ginagamit natin siya araw-araw, di ba, sa everyday living natin.
Ano po yan? Tatanungin natin, hindi ko naman ginagamit yan 'pag namamalengke ako, hindi ko naman ginagamit yan kung ako, simple mathematics lang, basic mathematics ang ginagawa natin. Pero ito po ay ginagamit natin, sa araw-araw 'no. Yan po ay ang, well-defined set at ang not well-defined set, yan. So, narito yung pinakasimple at mabilis na paliwanag para maintindihan po natin kung ano ba yan 'no, ayan. Now, unahin po natin yung well-defined sets. Parang hindi naman matematika ito, parang Ingles naman ano? Hindi po. Ito po ay concept. Ano po ito eh, ang set po is nakapailalim yan sa set theory. Oh, dadako rin tayo ron. Kumbaga, ito pa lang yung pambungad natin eh, no? So, ang well-defined set, ayan, ay isang grupo na may malinaw, malinaw ha, ayan, malinaw at tiyak na panuntunan. Ayan, tandaan po natin yan. Pag sinabi nating well-defined set, yan po ay grupo, tumunog yung aking cellphone. Yan po ay grupo o isang grupo na malinaw, no? Clear at may tiyak na panuntunan, no? Oo. So lahat ng tao ay magkakapareho ng sagot. O, napaisip tayo ron ano. So, bigyan po natin ng halimbawa. So, meron tayo ritong halimbawa number 1. Okay. So, ang kasalukuyang empleyado ng isang or nakalimutan ko yung mga. Kasi sinabi ko isang empleyado, sorry po. Mga kasalukuyang empleyado ng isang opisina. O, ano naman ang koneksyon ng matematika diyan? Meron po. Ayan nga po sa set. Ano? So, bakit siya naging well-defined set, no? Bakit? Anong meron at bakit siya tatawagin nating well-defined set? Magandang katanungan 'yan, no? Kasi kaya natin siya tinatawag na well-defined set or paano naging well-defined set? Magandang tanong yung paano, no? Naging well-defined set ang mga kasalukuyang empleyado ng isang opisina. Ayan. So himay-himayin po natin. Ang grupo ng mga kasalukuyang empleyado ng isang opisina ay may tuturing po nating well-defined set dahil mayroon itong malinaw at tiyak na panuntunan. So babalik tayo rito, no? Malinaw at tiyak na panuntunan. Ano ba 'yon? So, panuntunan o katangian ano? Una, may malinaw na batayan. Bakit? So sa bawat opisina, o yan, by common sense po, no? Bawat opisina ay may opisyal na listahan ng ng kanilang mga empleyado na nagtatrabaho sa kanila o nagtatrabaho sa kasalukuyan. Yan po ay nakasulat sa dokumento na tulad ng ng employee roster, yung listahan ng mga empleyado or sa payroll list. 'Di ba? Kami ay sumasahod doon, nung ako po ay nasa pampublikong paaralan, pumipirma ako doon sa payroll kasi andun ang pangalan ko eh. Kung wala ka doon sa payroll, ibig sabihin hindi ka empleyado nung ahensyang iyon o nung opisinang iyon, no? So nandoon lahat ng mga pangalan ng empleyado. O yun ang unang ah, katangian para masabi natin na itong mga kasalukuyang empleyado ng isang opisina ay well-defined set. Pangalawa, walang pagdududa. Ano ibig sabihin nun? So, halimbawa may tatanungin ako si Maria, no? Pag tinanong ko si Maria, ah, kung tatanungin ka kung si Maria pala, sorry. Kung tatanungin ka, halimbawa ho kayo, tatanungin kayo, si Maria ba ay empleyado sa opisinang yan? O syempre, madali mo lang masagot kung doon ka rin nagtatrabaho. Madali mong masagot sa pamamagitan ng alin? Titingnan mo yung opisyal na listahan. Kung wala ang pangalan ni Maria doon, ibig sabihin hindi siya empleyado. Pero kung nasa listahan ng pangalan niya, Maria, halimbawa lang po Maria Altamirano, halimbawa, katang-isip lamang po yun. Kung nandun yung kanyang pangalan sa listahan, ibig sabihin, kasama siya sa set. Kaya well-defined set, no?
well-defined. Kasama siya sa set. Eh kung wala ang pangalan niya ron, pati apelyido niya, ibig sabihin hindi siya kasama sa set na yun. No? At pangatlo, hindi subjektibo, hindi subjective. What does it mean? Ang pagiging empleyado po, mainit. Pinapawisan tayo. Buksan po natin yung aircon. Sorry po, ayan, medyo mainit eh. Ayan, pag sinabi nating hindi subjective o subjektibo, galing ng translation natin sa Pilipino, no? Ang pagiging empleyado ay hindi depende po sa opinyon ng tao. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin nun, hindi ito base kung magaling, no, o mabait si Pedro o si Maria. Hindi nakabase doon. Ang pinagbabasahin natin dyan, yung simpleng katotohanan na siya ho ay nasa listahan. O hindi debatable yun. Fact yun. Fact. F-A-C-T. O hindi na debatable yun. Kasi that is a fact na ang pangalan niya ay nandoon sa listahan. Si Pedro, si Maria. At siya ay nagtatrabaho sa opisinang yun. Kaya yan ay well-defined set. So yan ho ang titingnan natin. Kapag ina-identify natin, halimbawa meron tayong worksheet na kung saan pinapa-identify sa atin kung well-defined or not well-defined. Titingnan natin kung yun ba'y malinaw at tiyak ang panuntunan, no? Para masabi natin na siya ay well-defined set. Yan. So, yan. So yun po yung tatlong dahilan kaya natin nasabi dun sa halimbawa number 1 or example number 1, mga kasalukuyang empleyado ng isang opisina dahil dun sa tatlong katangiang binanggit ko. May malinaw na batayan, walang pagdududa, hindi subjective, hindi opinionated. No? Yan. Yan po yan. So sa madaling salita, ang pagiging empleyado ay isang kondisyon po yan. Isang kondisyon na may tumpak na sagot. No? Halimbawa, si Mr. Romero ba ay teacher dati dyan sa school na yan? Teacher, yung kasalukuyan ng pag-usapan natin. Siya ba ay teacher sa school na ganito? O, kung nandun ang pangalan ko sa employees roster, ibig sabihin ako ho ay empleyado doon. O, tumpak na sagot yun. Oo o hindi, dahil dito, ang grupo ho ay itinuturing nating well-defined set. Malinaw, well-defined. Kasi nga malinaw at tiyak ang panuntunan. Yan. Next. Ayan, well-defined set. Halimbawa, nandun pa lang tayo sa well-defined. Mga Pilipinong PBA player na may taas na 6'8". Yan, taas niyan ha. Talagang matatangkad ang mga basketballista natin. Napakainit ho. Sandali lang. Medyo, ngayon pala nagsisirculate yung aircon. Ayan. So, yeah, paano ito naging well-defined set? No? Sa halimbawa number 2. Pag sinabi nating PBA, ano ba ibig sabihin ng Philippine Basketball Association? Tama ba yung sinasabi ko? I-confirm nga natin. Ayan. O, di ba na-relate natin yung math sa ano? Na-relate natin yung math sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Di ba? Pwede po yan. PBA. Ano ba yan? Tingnan nga natin. Mamaya, mali sinasabi ko. Ayoko po ng ganun eh. Philippines. Tingnan natin. Para tayo sigurado. Ayun, tama nga. Philippine Basketball Association League. mahilig manood ang namayapa kong nanay niyan eh. Gustong-gusto niya yung basketball. Pure Foods versus ano ba yan? Nakalimutan ko na. Ngayon hindi na ako nakakapanood. Patalastas po yun. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan na ayan. So, yung sa pinag-uusapan natin, mainit po talaga. O bakit natin masasabing ito ay well-defined set? Kasi ho, may sukat, no? Pwede nating i-measure, di ba? Pwede nating ang ating po mga basketball players, talaga meron talaga mga 6'8", ano. May sukat at record po sila. Oo. So, walang kaduda-duda kung sino po yung kasama sa grupo. Halimbawa, si player 1, player 2, player 3. Siyempre, masusukat mo naman yan eh. Kaya nga po yan yung nasa picture ko eh. Makikita natin agad
Kasi sa measurement, hindi mo na pwedeng questionin yan. Talagang makikita mo mismo yung kanyang taas na 6'8". So kung hindi siya 6'8", hindi siya kasama sa grupo. So makikita mo, halimbawa si si sino ba yung dating player nun? Si Tao Laba ba yun? Kalimutan ko na. Kasi i-comment nga po ninyo dyan sa ating comment section kung sino yung mga alam yung Pilipino na 6'8 ang taas. O, syempre, kung magkakapareho silang 6'8, iba-ibang player, so, big sabihin po nun, well-defined. Kasi pumasok na sila dun sa panuntunan eh. Dun sa criteria na sila yung mga player na kung saan ang taas nila ay pare-parehas na 6'8". Kaya po yan ay uh, well-defined. Kasi nga may sukat at record yan. Wala na pong duda kung sino ang kasama sa grupo. Eh kung 5'7 ka, o syempre hindi ka kasama sa grupo. Syempre 6'8 lang ang pamantayan natin dito kasi 6'8. Di ba? At salute po tayo sa ating mga basketballista. No? Mga basketballista natin ay talagang maraming fans yan at maraming nanonood sa kanila. No? Magandang sports po kasi yan. Ayan. So ito po ay halimbawa, ito po ay isang halimbawa ng well-defined set. So, yung dalawang nauna nating halimbawa, sila ho ay example o halimbawa ng well-defined set. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa not well-defined set. Ako, pagkain ito. Parang ginutom tuloy ako. Ayan. Ang not well-defined set naman po ay isang grupo na nakadepende sa personal na opinion. Ayan. I-highlight po natin yan ha. Personal na opinion o panlasa. Ayan. Iba-iba ang magiging sagot ng bawat isa. Totoo yan. O halimbawa ho ano ba yung nandyan sa screen natin? Parang kwek-kwek yata yan at saka isaw. Ano? Umuwi ako ng Pilipinas gustong-gusto ko kumain ng balot kaya lang pinagbawalan ako. Para ako'y ma-high blood, no? Ayan. Excuse lang po. So, sa halimbawa number 1 natin, mga masarap na street food sa inyong kanto. Meron ba kaming kanto dun sa amin? O, kung kayo po meron may mga nagtitinda diyan ng fishball. O doon sa dati namin tinitirahan meron yung nagtitinda, nakalimutan ko pangalan nun nagtitinda ng fishball, kwek-kwek, tsaka kikiam yata, parang gano'n. Pero isaw, wala ko nakita. No? So, paano ito naging not well-defined? Kasi ang tanong dyan, ano ang masarap para sa iyo? Fishball ba o isaw? Sa akin, parehas na masarap po yan. Basta nakakain. Ayan. So, paliwanag natin yan. Sige, halimbawa sa akin, para sa akin, masarap ang fishball. Pero para sa iyo, ayan, baka isaw, di ba? So, hindi pare-parehas ang opinion ng tao, ang choice ng tao, no? Walang malinaw na basehan ang masarap. O kaya ho ito ay maituturing nating not well-defined. Kasi magkakaibang panlasa natin O, maring sa'yo, ang gusto mo, fishball, o sa akin, isaw, hindi ho pare-parehas na pwedeng na ang gusto ng tao ay fishball. Kaya po yan ay not well-defined set. Yan. Next. Nagutom tayo, ginutom tayo tuloy dahil dun sa isaw at saka fishball. Ayan, next. Ayan. Another example po ng not well-defined set ay halimbawa halimbawa po itong mga magagaling na artista sa Pilipinas. Magagaling, okay. Magagaling na mga artista sa Pilipinas. Siyempre po, tatanungin natin yung sarili natin, sino ang magaling? Di ba? Paano masabi magaling? Pag sinabing sino ang magaling, si Piolo ba? Piolo, ano ba yan? Piolo, kalimutan ko na apelyido ni Piolo.
Si papapang ko alam eh. Si Piolo ba? Si Coco? Oh, yan yung kung sino ang paborito mo. Nakadepende sa kung sino ang paborito mo. Sino magaling umarte, 'di ba? So hindi naman po pare-parehas ang opinion natin kung sino ang magaling, 'di ba? Halimbawa, o kasi eto pinagtatalunan nito nung araw, si Vilma ba o si Nora. So, kaya nga merong Vilma niyan, merong Nora niyan, di po ba? So, hindi pare-parehas na hindi lahat ng tao sa buong universe si Nora ang titingnan bilang pinakamagaling na artista. O sa Pilipinas pa lang yan, wala pa yung buong mundo, di ba? So ito po ay halimbawa ng not well-defined set. Kasi magkakaiba ang ating gusto o paborito, no? Kaya po yan ay halimbawa ng not well-defined set. Yan. Okay. Ayan. Guided practice tayo. Subukan ho nating sagutin ito, no? Tukuyin natin kung ang mga sumusunod ay ano po, na grupo ay well-defined set or not well-defined set. Ayan. So, sagutin natin yung una. Yan, mag-guided practice tayo para maano natin, malinawan tayo kung may hindi pa rin maliwanag sa atin tungkol sa well-defined at not well-defined set. Ayan. Ang mga kanta ni Ben and Ben na nakaka-relate ang mga Pilipino. Ako personally hindi ko naririnig ko yung Ben and Ben pero hindi ko alam yung mga kanta niya kasi ako mahilig ako sa ano eh. Mahilig ako sa mga classical music eh, no? Tsaka mga OPM. Pero si Ben and Ben hindi ko alam yung kanta niya, no? So, ano po ba ang sagot natin dito? Well-defined set or not well-defined set? Excuse me po. Ang tamang sagot po ay not well-defined set. No, pasensya na kayo sa sulat ko. Ayan, it's not well-defined set. Bakit? Dahil yung pagiging nakaka-relate, nakaka-relate, underline natin yan. Yung pagiging nakaka-relate po ay depende ulit sa personal na karanasan at damdamin ng alin ng bawat tao, no? So, ako po hindi ko alam yung music niya kaya hindi ako makaka-relate. So, iba-iba po ang ating magiging sagot. So, hindi siya well-defined set. O, hindi ko nga alam yung kanta ni Ben and Ben. Siguro yung mga kabataan alam nila yung kanta ni Ben and Ben. Pero ako, I can, since I don't know the songs, kung ano yung mga kanta niya, I cannot relate. Hindi ako makaka-relate. So, therefore, ang sagot po natin dyan is it is an example, isa po yung halimbawa ng not well-defined set. Yan. Alright, next po. Ayan, kung matatapos na tayo ha. Ayan, number 2. Sa item number 2 na tayo. Ang mga pamilyang Pilipino na may pangalan na nagsisimula sa letrang A. Pwede rin naman ito. Ang mga pamilyang Pilipino na ang apelido ay nagsisimula sa letrang A. O, marami po yan. So, halimbawa, meron tayong Aquino, pamilyang Aquino. O, medyo nirephrase ko. Pwede natin gamitin dito. Ang mga pamilyang Pilipino na ang apelido ay nagsisimula sa letrang A. Yun, para mas malinaw. So, marami, di ba? O, pamilyang Aquino na apelido na nagsisimula sa A, Aquino, Abalos, Alonso, Alcaraz, Altamirano, Agoncillo, marami. So ano po ito sa palagay ninyo? Well-defined or not well-defined? Napakalinaw po mula doon sa pangungusap na ito ay well-defined set. Defined set. Yan. Well-defined set siya. Bakit po? Dagdagan natin yung paliwanag natin, napakalinaw ng panuntunan. Napakalinaw po
nung guidelines, mula mismo dun sa pangungusap, ang mga pamilyang Pilipino, medyo ni-rephrase ko lang po, na may apelido na nagsisimula sa letrang A. Maliwanag. Kaya siya ay well-defined set, no? Kasi lahat ng may apelidong nagsisimula sa letrang A, o kasama sa grupong 'yan. Kung ang apelyido mo B at ang apelyido mo ay nagsisimula sa R, sa B, sa C, kasama ka ba diyan? Siyempre hindi. So ang pwedeng maging miyembro lamang sa set na 'yan ay yung pamilya na ang apelyido ay nagsisimula sa letrang A. Malinaw po ha? Kaya siya well-defined set. Yung nauna kanina, not well-defined. Oo. Ito, well-defined set. Ayan. Dumiretso po tayo sa susunod. Ayan, talagang ang bilis ng oras po natin. Ngayon, dadako na tayo sa wrapping up o sa pagsusuma ng ating mga natutunan sa araw na ito. So, pag sinabi nating well-defined sa ating wikang Pilipino, tiyak. Tiyak, no? It's facts, no? Hindi siya debatable, no? Tiyak 'yan, no? Pag sinabi mong not well defined, opinion 'yan. That is an opinion. Debatable siya, no? Pag sinabi mong well defined, wala nang debate. Kasi yun na yung kamukha po dun sa listahan ng pangalan. O kung nandun ang pangalan mo, buong pangalan, apelyido mo, ibig sabihin ikaw empleyado ng ahensyang yun. And that is not based on opinion. That is tiyak. Oo. That is a fact na ikaw ay empleyado. Ano doon pangalan mo sa payroll eh. Andun ang pangalan mo sa employees roster eh. So, kasama ka. And that makes you a member of that set. O nung member ng employee ng opisina yun. Kaya well-defined. Pag not well-defined, based on opinion yan. Debatable, no? Tandaan, kung tiyak, underline po natin at may basihan, yan ay well-defined. Well-defined. Tatandaan po ninyo. Kung opinion at pansarili, yan po ay not well-defined. Ipukpukin lang natin ng konti yan. Tandaan po natin, kung tiyak at may basihan, well-defined. Oo. Tiyak at may basihan, well-defined. Kung opinion mo lang at pansarili mo, not well-defined. Not well-defined. Ulitin natin, one more round. Kung tiyak at may basihan, well-defined. Well-defined. Tiyak at may basihan, well-defined po yan. Kung opinion mo lang at pansarili mo, not well-defined. Not well-defined. Ayan po. So, ang bilis ng oras natin. Natapos na tayo agad sa ating episode para sa araw na ito. So, ang challenge ko ngayon, ano ang iba pang halimbawa na naiisip mo sa pang-araw-araw na buhay natin? O medyo kulang lang ano pa o ano ang iba pang halimbawa ng well-defined? Hindi ko na ilagay. Ano ang iba pang halimbawa ng well-defined at not well-defined set na naiisip mo sa pang-araw-araw na buhay natin? Ulitin ko, ano ang iba pang halimbawa ng well-defined, ng tiyak, at not well-defined o opinion na naiisip mo sa pang-araw-araw na buhay natin? I-comment mo sa baba. Ayan, so sana po may natutunan tayo sa talakayan nating ito. Ayan, kaya nga ang masasabi ko, hanggang sa muli. Ayan po, so sana may natutunan tayo at mas lalo nating naintindihan na ganito pala ma-identify na ang isang set ay well-defined at hindi rin, masasabi ko rin na itong set na ito ay hindi well-defined. Ayan po, hanggang sa susunod na ating pagkikita or sa susunod na episode, at sana po ay pagpalain tayo ng ating Poong May Kapal.
Hanggang sa susunod po na ating pagkikita, sana nakatulong muli ito sa atin upang makilala natin kung ang isang set ay well-defined at hindi well-defined. Numbers dancing in my head, twos and threes, a symphony instead. He's a circle that never ends. Count it up, my only friends. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels so right. Mathematics keeps me up all night. Triangle